Pangalawang general ng Russia, napatumba ng Ukraine sa loob ng isang linggo. Napagtatanto na ni Vladimir Putin na hindi na siya ligtas. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na mananatili lang ang digmaan sa Ukraine. Pero ngayon pinatunayan ng Ukraine na hindi iyon totoo. May listahan sila ng papatayin. At paisa-isang binubura ang mga pangalan. Isang malakas na pambobomba sa sasakyan sa gitna ng Moscow ngayong umaga ang pumatay sa isang mataas na general ng Russia, ilang minuto mula sa Kremlin. Hindi ito basta-bastang sundalo. Isa ito sa mga malalapit kay Putin. Pero simula pa lang iyon. Libo-libong milya mula Mediterranean Sea, isang drone ng Ukraine ang sumalakay sa isang lihim na oil tanker. May ulat na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Putin, ang paborito niyang espiya, ay nasa barko. Malinaw ang mensahe. Kung nasa listahan ka ng Ukraine, walang taguan para sa iyo ngayon. Tinatawag ito ni Putin na isang kampanya ng asasinasyon. Pero gusto kong linawin, hindi ito isang kampanya ng asasinasyon. Ito ay isang espesyal na operasyon ng eliminasyon. Kaya tingnan natin ang mga detalye. Sa inyong mga screen, nakikita ninyo ang naging resulta ng pag-atake na naganap kaninang umaga. Ayon sa investigasyon ng Russia, isang general ang namatay sa car bomb sa Moscow. Ang pampasabog ay inilagay sa ilalim ng Kia Sorento na sumabog alas 7 ng umaga. Ilang minuto lang matapos sumakay ang general sa sasakyan sa Russia. Ang pangalan ng general ay Vanil Sarvarov at siya ang pinuno ng Operational Training Directorate ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia. Bukod pa rito, dati na siyang lumahok sa mga operasyon sa labanan sa halos lahat ng digmaan na maiisip mo. Noong dekada 90, bahagi siya ng digmaang Chechen at digmaan sa Hilagang Caucasus. At noong 2000, kasali siya sa pambobomba ng Russia sa Syria. Kasama rin siya sa digmaan sa Ukraine mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Iyan mismo ang dahilan kung bakit malaking gulat ito sa Kremlin. At ito ang sinasabi ng mga investigador ng Russia tungkol sa kung sino ang nasa likod ng pag-ataking ito. Tinitingnan ng investigasyon ang iba't ibang bersyon ng pagpatay. Isa rito ay na ito ay isang asasinasyon ng mga espesyal na serbisyo ng Ukraine. Ang investigasyon ay sinusubaybayan ng komunidad ng mga investigador. Ngalan ng komite ng investigasyon. Tulad ng mahuhulaan sa resume ni General, isa siyang mahalagang tao sa Kremlin at inner circle ni Putin. Sa katunayan, nakita natin siya sa iba't ibang mga recording na inilalabas ng Kremlin para sa publiko ng Russia. Narito ang screenshot ng isa sa mga pagpupulong na iyon kung saan makikita siya sa tabi ni Putin. Siya ang lalaking may bilog sa ulo. At iyan ang dahilan kung bakit, nang mangyari ang pag-ataking ito, agad na naipaalam kay Putin. Ito ang pahayag ngayon ng tagapagsalita ni Putin, Dmitry Peskov. Ano ang palagay mo sa pagpatay sa general ngayon at paano ito makakaapekto sa negotiation? Ayokong magkomento rito. Malinaw na isa itong kakilakilabot na asasinasyon. Ang espesyal na serbisyo ang mag-iimbestiga at gagawa ng nararapat. Ano ba ang dapat natin gawin sa ganitong sitwasyon? Bumalik si Dmitriev mula sa negosasyon sa Miami at sinabi niyang naging produktibo ito. May information ka ba? Bumalik na siya agad? Hindi ko alam na nagtatrabaho tayo dito. Wala akong impormasyon. Maraming salamat. Para sa Rusya, mas masama ang mensaheng dala ng pag-ataking ito sa ibang general ng kanilang militar. Malinaw na malinaw ang mensaheng iyon. Mukhang walang kakayahan o abilidad ang serbisyong paniktik ng Rusya at Kremlin na protektahan ang matataas na pinuno ng kanilang militar. Sa katunayan, si General Saravo, ang ika-18 na general ng Rusya na neutralize ng Ukraine sa loob mismo ng Rusya. 3 sa kanila ay nangyari mismo sa loob ng Moscow, ang puso ng Imperyong Ruso. Narito ang mapa na nagpapakita kung saan naganap ang lahat ng mga asasinasyong ito noong Abril ng taong ito. Isang Volkswagen ang pinasabog sa Moscow na ikinamatay ni General Moselek. Pagkatapos, eksaktong 1 taon na ang nakalipas mula ngayong buwan, noong Disyembre ng 2024 si General Igor Kirillov ay pinasabog din sa Moscow. Ngayon, gamit ang scooter bomb. Alam kong marami sa inyo ang nakapanood ng video. Makikita sa dashcam footage ang pagsabog na pumatay kay General Igor Kirillov at kanyang assistant sa labas ng isang apartment sa Moscow. At syempre, ngayong araw, naroon din si General Saratov na inasikaso rin sa loob ng Moscow. Malaking kahihiyan at kapalpakan sa seguridad ang pagkawala ng isang general. Parang kapabayaan ang mawalan ng dalawa. Pero kung 3 sa wala pang 1 taon, mukhang sistematikong kapalpakan na iyon. At ibig sabihin yan, alam na ngayon ng bawat general ng Rusya na nabubuhay sila sa hiniram na oras. Parang hindi pa sapat ang lahat.
May isa pang malaking dagok sa mataas na pamunuan ng Rusya, ngunit ngayon ay sa Mediterranean ito naganap. Makikita sa footage na tinamaan ng mga Ukrainyano ang Shadow Fleet tanker habang tumatawid sa Mediterranean Sea sa isang hindi pangkaraniwang pag-atake. Nangyari ito ilang araw lang ang nakalipas. Noong Disyembre 18 at ang pinakamaganda pa rito, naganap ang pag-atake mga 2,000 kilometro o humigit kumulang 1,000 at 200 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Para sa mga general ng Rusya, wala na silang mapagtataguan. Sa video, makikita ang hexacopter drone na bumangga sa barkong Ruso sa baybayin ng Libya. Ang dahilan kung bakit napakalaki ng ataking ito ay dahil ito ang kauna-unahan sa uri nito na nangyari sa pandaigdigang tubig ng Mediterranean. At ibig sabihin nito, maaaring panghinaan ng loob ang mga Russian tanker na maglakbay sa lugar na iyon, na makakasakit kay Putin kung saan pinakamasakit ang kanyang bank account ngayon. Hindi na maaaring maging mas perpekto pa ang timing ng ataking ito. Tama ba? Nang isa publiko ang ataking ito, si Putin ay nagsasagawa ng live na tanungan at sagutan kasama ang mga mamamayang Ruso. Napag-usapan na natin iyan ng mabuti sa channel na ito. Nang mabalita ito, agad siyang tinanong kung paano tutugon ang Russia sa atake. Panoorin ang kanyang sagot. Nakakatanggap tayo ng balita na may isa na namang oil tanker na inatake sa Mediterranean. Oo, alam mo, may sinusunod silang mga makasariling layunin, gusto nilang pataasin ang insurance premiums, pero hindi nito makakamit ang resulta na kanilang inaasam. Hindi nito mapipigil ang supply. Magdadagdag lang ito ng karagdagang banta at tiyak na ang Rusya ay... Hindi alam ni Putin noon kung sino talaga ang sakay ng tanker na ito. Nasa barko ang pinakamalapit niyang kaibigan at paboritong pinuno ng espiya, si General Andrei Avrianov. Hayaan mong sabihin ko, mahalaga ang taong ito at hinahanap siya sa buong mundo. Ito ang general na tumulong kay Putin sa pag-asikaso ng eroplano ni Prigozhin matapos ang tangkang kudeta ni Prigozhin. Bukod dito, siya ang pinuno ng Russian Intelligence Services at inakusahan ng espiya sa halos lahat ng bansa sa kanluran. Kasama dito ang paninira, pagsabog, at mga drone na nakikita natin sa Europa. Malamang pamilyar ang mga manonood sa United Kingdom sa Salisbury poisoning ilang taon na ang nakalipas. Siya ang taong nagplano ng buong insidente. At gaya ng inaasahan mo mula sa kanyang karanasan, may red notice laban sa kanya. Sa buong mundo, ibig sabihin nito ay hindi siya maaaring maglakbay gamit ang komersyal na transportasyon tulad ng isang ordinaryong tao. At kaya naman gumagamit siya ng mga shadow fleet para makapaglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. At bukod pa dyan, maaari niyang gamitin ang mga ito para magmasid ng mga lugar kung saan maaaring magpadala ng mga Russian na drone. Sa malas para sa kanya, maling tanker ang napili niya sa pagkakataong ito. Dahil nang tamaan ng mga Ukrainian na drone ang tanker na ito, may humigit kumulang 9 na tao sa loob nito. 7 ang nasugatan at 2 ang namatay. Kabilang si General Andrei Aryunavov. Ngayon, dito ko gustong maglagay ng paalala tungkol sa balitang ito. Dahil may mga source na nagkukumpirma na siya ay patay na. Pero wala pa rin tayong opisyal na kumpirmasyon mula sa Kremlin na medyo kakaiba. Tulad ng nabanggit sa simula ng video, agad kinumpirma ng Kremlin ang pagkamatay ng general kaninang umaga. Kaya may maliit na posibilidad na baka nasugatan lang ang general na ito at hindi siya ang namatay sa barko. Pero syempre, para lang magbigay ng ibang pananaw. Ayon sa akin, hinahanap siya ng buong mundo. Bukod pa rito, naglalakbay siya kasama ang Shadow Fleet na ayon sa Kremlin ay hindi nila legal na pag-aari. Kung mamatay man siya sa barkong ito, malamang hindi aaminin ito ng Kremlin sa opisyal na paraan. Tulad ng nakikita ninyo, mahirap kumpirmahin ang balitang ito. Pero sana makakuha tayo ng konkretong ulat agad. Hindi lang mga general ng Russia ang may masamang linggo. Pati mga tanker nila ay hindi rin maganda ang kalagayan ngayon. Isa sa kanila ay natamaan sa Mediterranean gaya ng napag-usapan. Pero sa parehong araw, may isa pang tanker na tinamaan sa pantalan ng Russia sa Rostov-on-Don. Tinamaan ang tanker na Valery Gorchachakov na kabilang sa Shadow Fleet ng Russia. Bukod pa rito, pinarusahan ito ng United States, United Kingdom, European Union, Canada, at iba pa. Maiisip mo na ngayon, nang tamaan ang tanker, ito ay katabi ng Oil Products Transshipment Terminal. Kaya nilalagyan ito ng langis o mga produktong langis. Pagkatapos ng pag-atake,
lumubog ang barko. Nalubog halos hanggang superstructure ang hulihan. At agad nilagyan ng harang ang inataking bahagi at ang mismong tanker ay pinalibutan ng mga harang. Dahil sa pinsala, nasira ang wheelhouse at katawan ng barko. Nagkabutas ang makina at kompartimento ng timon. At nagkaroon ng sunog. 2 ang namatay at 3 ang nasugatan sa tripulante. Pagkatapos, kinabukasan ng umaga, nakakuha kami ng ilang larawan ng barkong ito at kitang-kita talaga natin na unti-unting lumulubog ang buong barko. Sa pangalawang larawan, kapag zoom in, makikita ang hulihan ng barkong lumulubog dahil sa mga butas na nabanggit natin kanina. Ngayon, kung titingnan ito, sigurado akong mahuhulaan ng lahat na hindi na magdadala ng langis ang barkong ito sa kahit anong oras. Ngayon, mas masama pa para kay Putin, ang barko ay nakatigil sa terminal na ginagamit sa pagkarga ng ibang barko. Ibig sabihin, kung hindi niya aalisin ang barko, hindi niya magagamit ang terminal para magkarga ng mas maraming shadow tankers. Ngayon, hindi naman ako eksperto sa pagpapadala, kaya baka kayo na lang ang makapagsabi sa akin sa mga komento. Pero mukhang mahihirapan talaga silang ilipat ang barkong iyon ngayon. Dito nagtatapos ang aking ibabahagi. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay nagpapakita ito ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang mga video namin. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang pag-usapan ito. Kaya nilunsad namin ang Basics Insider. Kami mismo ang gumawa nito, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, footage sa frontline, o mga nasisirang base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili kahit hindi gusto ng advertisers ang mga usapan namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Maari mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.